Ayan, mga kaibigan, ayan, balik na naman tayo sa ating channel dito sa Benny Andaya YouTube channel. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, mag-subscribe na po kayo. Ayan. So, medyo namamaga pa yung mata ko dahil kagigising lang. Galing kami kagabi sa isang event, sa isang awarding. Kasama ko si Miss Angelica Yulo at si Mark Andrew Yulo, ang parents ni Carlos Yulo. So, kasama ko sila dahil si Mrs. Yulo ay awardee kagabi sa Philippine Distinct Men and Women of Excellence na ginanap sa Las Piñas. Of course, awardee si Eldro, awardee din si Mrs. Angelica. At may nagsasabi na, kasi hindi rin alam kasi ng parents ni Carlos Yulo na si Carlos Yulo ay awarded din. So, nung tinawag ang unang pangalan ni Carlos Yulo as awardee, walang tatanggap syempre kasi hindi pumunta si Carlos Yulo. So, nagsuggest ako sa father ni Carlos, si Mark Andrew, na tanggapin na lang yung trophy. So, nag-aalinlangan ang parents ni Carlos, lalo na si Mark Andrew, dahil baka na naman daw siya mabash dahil siya ang tumanggap. Baka sabihin, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. So, ako na ako na nagsabi talaga kay Mark Andrew na tanggapin na yung trophy and yung recognition ni Carlos. So, nakinig naman, so tinanggap nga. And sumunod na binigyan ng parangal si Mrs. Yulo, si Angelica, at si Eldro. Si Eldro, kaya wala si Eldro dahil magkasama sila ngayon ni Eliza na sa Japan nagtitraining. Yung mismong nagturo kay Carlos na mag-training sa gymnast, ay yun din ang nagtuturo ngayon doon sa Japan. Kaya alam nyo na ha. So, mag-expect tayo ng bonggang-bonggang mangyayari sa 2028. Excited na ako. Sobrang excited na ako. Pero, syempre, hindi pa rin tayo dapat makampante kasi tinitrain pa lang si Eldro at si Eliza. Pero hopefully talaga at maging maayos ang results, 'di ba? So, pero feeling ko okay naman talaga ito. And aside from that, yun nga, may mga issue na lumabas recently na may mga blind items na nakalap ako na alam nyo naman na talagang hanggang ngayon ay issue pa rin ang pamilya ng Yulo family na di umano'y palihim na nagre-reach out si Carlos Yulo sa kanyang pamilya. Pero ang mahirap dito, dumadaan siya sa mga tao, parang may tao siyang inuutusan or something like that para ipaabot sa pamilya niya, sa family niya at lalo na sa mama niya na gusto niya makipagkita, something like that. May narinig naman ako noon kay Mrs. Angelica na sa kanila walang problema talaga. Walang problema kahit anong nangyari, kahit may mga iskandalo pa na mga sinabi o whatsoever, walang problema. Walang problema. As in, walang problema sa kanila. Kung si Carlos ay diretsong pupunta sa bahay nila para mag-sorry, kung ako niyan talaga, hindi lang sorry gagawin ko, di luluhod pa ako sa nanay ko para mapatawad lang talaga ako. Kasi si Mrs. Yulo wala namang problema eh. Palagi kong inuulit-ulit sa kanya yan noon na, paano kung pumunta sa'yo si Carlos? Wala bang problema? Walang problema, Sir Benny. Anytime, bukas ang pintuan namin para sa kanya. Pero ayaw lang namin nang may mga dala-dala siya, bit-bit siya ng mga media, may bit-bit siya ng mga tao kung sino-sino, na ayaw namin na mangyari yun. Kasi ayaw na namin ng kaguluhan, ayaw na namin ng iskandalo at nag-move forward na kami. So, ito yung gustong sabihin ni Miss Angelica na tama nga naman na kung talagang
magkipag-ayos ka sa pamilya mo, coming from the heart, 'di ba? Hindi yung kung si padadaanin mo pa sa iba't ibang mga tao, may mediator pa. Pamilya mo 'yan, diretso na agad. Wala nang ano, wala nang chichiboreche, diretso na kaagad. Diretso kung kung mahal mo sila kahit sampalin pa ako ng mama ko or kung ano man pag humingi ako sa kanya. Pero imposible ang nanay hindi matitiis ang anak na 'di ba tulad niya minahal niya sa kanyang sinapupunan 9 months 'di ba at saka pinalaki, pinaaral. So paano may itatanggi yan? Ang gusto lang talaga ni Mrs. Angelica na may point naman talaga yung walang mediator, pumunta siya sa bahay, alam niya ang address, alam niya kung saan sila pupuntahan, at gusto niya na walang tao siyang kasama, na walang press, walang media, walang vlogger o walang mediator, walang tao na magmamagitan sa kanila. Which is true. Dahil para wala na. Kung nagkabati sila, nagkaayos sila, nagkaharap sila, mas maganda yung walang nag-ano kasi uh, coming from the heart talaga na ay kasi isipin ni Carlos ako pupunta ako talaga dahil kahit anong gawin sa akin kahit pagalitan ako ganyan anuhin ako ni mama walang problema sa akin dahil parents ko yun pero imposible naman yon na pagagalitan siya at ano oo magagalit pero hindi ganun kagrabe yung galit kasi ngayon hanggang ngayon mahal na mahal nila si Carlos talaga. So that time nung tinanong ko sila nung siguro a month ago, so paano na? Yun ang tanong ko sa kanila. Ay naku, sabi ni Mrs. Yulo ni Angelica, Sir Benny, hindi lang naman si Carlos ang anak namin, may dalawa pa kaming anak na ah, ayan na pinapatraining namin at pinapalaki namin. Kailangan namin magpatuloy, 'di ba? Hindi lang kami naka-stuck sa isang lugar, sa isang anak namin kasi unfair naman sa mga anak namin na nakafocus lang kami kay Carlos porkit may pera na, porkit may mga milyones na siya, doon na kami focus. Pero talagang gusto nila na talagang move on na talaga. So tama lang naman na ang ginawa nila na talagang gawin na nila yung dapat gawin dahil wag na nilang hintayin na may mga masabi na naman sa kanila, mabas na naman sa kanila. And aside from that, siguro naman kaya nag-reach out si Carlos dahil ramdam na ramdam niya na ang epekto ng kanilang hidwaan ng kanyang pamilya. Ramdam as in ramdam na ramdam dahil meron siyang mga gustong i-endorse, merong gustong kumuha sa kanya. Ito yung unang vlog ko sa sinabi ko sa unang vlog na sayang Carlos, sinayang mo ang mga milyones pa o bilyones pa na mga endorsement na ibabayad sa iyo ng mga produkto na gustong kumuha sa iyo. 'Di ba? Yung mga bangko, yung ibang mga like Jollibee, McDonald's or kung ano pa man ng mga malalaking kumpanya nag-aalalang kunin siya kasi nga baka i-boycott nga kasi ang dami pang mga nagagalit sa kanya, ang dami pang mga ayaw sa kanya, yung mga nasaktan sa mga nangyari. So parang siguro iniisip ni Carlos na hindi magandang naitulong sa kanyang career as in walang naitulong yung pagkipagsagutan niya sa mama niya, 'di ba? Lalo pa yung lumabas yung actual na sagutan nila, saan kaya galing yung tinatanong ko si Angelica, saan galing yun? Sabi niya, Sir Benny, hindi ko alam kung sinong naglabas nun. Pero probably hindi talaga yung galing sa akin, sabi ng mama niya. Nagtaka nga siya, saan galing yung boses na yun. So, ang point dito, yun ang sinasabi ko na malaki ang epekto dito sa nangyari yung sagutan ni Angelica noon at ni Carlos dahil may mga tao talaga na nasaktan sa nangyari. So sana natuto na sa nangyari si Carlos sa mga next pa niyang mga desisyon na gagawin. So can you imagine yung isang product si Manny Pacquiao talagang nagkapera diyan sa mga endorsement
after na manalo siya kasi ang daming kumukuha sa kanya. Yung mga gatas, mga brand ng gatas, brand ng gamot, brand ng yung mga malalaking brand. Malay mo, pwede rin siyang kuning sa Coca-Cola, di ba? Ang lalaki niyan. Ang lalaki niyan sa Pepsi, ang lalaking mga product yan, lalaking nakakapanghinayang talaga sa totoo lang na mawala sa kanya, na nawala sa kanya. So, yan. So, yung sana maging aral at leksyon sa ating lahat din ang mga nangyari sa Carlos family, sa Yulo family. And magsilbi sana itong salamin sa ating lahat, sa mga futures, mga natin, mga decisions na gagawin sa buhay. So, thank you so much. And kwento ko naman yung award kagabi. Ang saya-saya namin kahit bumabagyo, kahit umuulan. So, kung umuulan, talagang tawanan lang kami sa sasakyan na pagdating namin doon, tamang-tama na mag-uumpisa. So, natutuwa kami kasi hindi na kami naghintay ng matagal. So, kasi usually pag maaga ka din sa event, maghihintay ka ng 1 oras so bago magsimula. Yung kagabi siguro mga 10 minutes lang, 20 minutes lang nag-start na. So, tuwa kami kasi iniisip namin kailangan namin makabalik ng maaga dahil syempre bumabagyo na, nagsisimula na ang ulan. So, tuloy ang nagtatawanan kami. So, masaya dahil natanggap na ni Angelica ang second award niya at ni Eldro. Of course, masaya ang Carlos, ang Yulo family. And wag po nating i-bash na si Mark Andrew Yulo ang kumuha po ng tropeo or plaque ni Carlos Yulo dahil siya naman yung tatay, di ba? May karapatan naman siyang kumukunin at saka ayaw nga niyang kunin. Ako lang ang sabi sa kanya na kunin mo na kasi anak mo naman yan. So, nakinig naman si Mark Andrew Yulo na kunin pero nag-aalala siya na baka mamaya may masabi na naman sa kanya na yan, gumaganyan na naman. So, feeling ko naman wala kasi what's wrong with that na kunin niya ang isang tropeo ng parangal sa kanyang anak na wala namang problema, 'di ba? Kunin lang naman so i-accept lang naman, 'di ba? Dahil time will come, mag-heal din yung mga sugat na nararamdaman ng bawat panig. Alam ko 'yan. So sana pagdating ng panahon, sa tamang panahon ay magkaroon ng tamang pag-uusap. Pag-uusap lang 'yan at isuko na ni Carlos ang kanyang prinsipyo sa kanyang magulang dahil magulang niya yan. Wala tayong karapatan dyan suwagin sila dahil magulang natin yan. So, yun lang ang payo natin dun sa mga kaibigan natin. So, maraming salamat po sa inyong lahat.